Alas 8 service natin, ano? Amen? Yeah. Alas 8. Para yung gusto magtrabaho, may trabaho ka? Abo. Minsan ulam mo, alas 6 sa madaling araw. Gawin na natin alas 8 para, may family day. First Timothy chapter 6, please. Sometimes it's a matter of priority kasi sa trabaho naman, nakakaga tayo. Verse 7. First Timothy chapter 6, verse 7. Sabi po ng Bible, for we, sabi tayo magbasa, begin, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Imagine niyo na isang napakalaking Diyos. Tapos hawak niya sa kanyang kamay yung earth. At sa loob ng earth, andiyan ka. Amen? Nilagay ka ng Diyos doon sa loob ng earth, dito sa lupa. Ang utos niya, ang kanyang certainty, pagkakatalaga sa Tagalog, ilalagay kita rito na wala. Imagine nyo, this is the big God, nasa kamay niya yung earth, at ang sabi ng Diyos, ilalagay kita dyan sa lupa na wala. Lahat ng nandyan, pwede mong magamit. Pero pahiram ko sa iyo. At aalis ka ulit dyan sa earth na yan, wala kang ulit dyan. Yan ang buhay mo, ang buhay mo. Yan ang sabi ng Bible, for we brought nothing into this world. And we carry out, at certain, the word certain is itinalaga ng Diyos na wala kang madadala, wala kang makukuha na anuman. Okay? Kahit yung na dalangin, Panginoon, ngayong hapon o ngayong umaga, we will talk about God's prescription of priority and prosperity. Ano po ba ang prescribed, written, instruction, commandments that is laid down in your word for us to prioritize and prosperous life that we need? Sunod-sundugan niyo po bawat isa sa amin na maintindihan ito sa isang oras na aming pag-aaral. Salamat po, Panginoon, hinihingi namin sa inyo lahat ng bagay ng ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po kayo mo po. Hingin po niya God's prescription of priority and prosperity. Diyan po sa ating talata na binasa, na mayroon pong pagkakaiba ang anak ng Diyos sa hindi anak ng Diyos. Ang Diyos po, although lahat po ng tao, sabi nga sa inyo, this is a big God, andito yung kamay ng Diyos, andyan yung earth, bawat tao, inilalagay niya dyan, nilalagay niya, may mga meron tayong seven continents, tama? Are you listening? Amen. Nilagay ka dyan sa iba't ibang kontinente, ayon sa kanila, ang pinakamagandang kontinente ay Asia. Dahil tayo ay tropical country. Ang sarap. Inilagay tayo po rito, pero bago po tayo inilagay ng Diyos dito, kung pag-aaralan niyo po ang creation of God, ang huling nilikha ng Diyos ay tao. Bakit huli? Ipinrovide na ng Diyos ang lahat ng kakailanganin at pangangailangan ng tao. And the prescription of God is what? There is a certain na dapat natin i-priority upang ang buhay mo ay mag-prosper habang andito ka sa lupa. Sapagkat isang araw, aalisin ka niya uli dito. Ang kaibahan lamang, pag ikaw ay Kristiyano, lalagyan ka o ilalagay ka na uli doon sa mas magandang daigdig, yung daigdig ng Diyos. Amen. Amen. Yun ang pinakamaganda. Na pag wala po
ang Diyos, binuhay ka, nilagay ka rito sa earth, isang araw, binigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil nagkasala ang tao rito sa earth. Ang sabi ng Biblia, ang sino mang sa kanyang sasampalataya, yung mga tao na yun sa earth ay hindi mapapahamak dun sa hell. This is another place of torment. Amen? This is another na lugar na kung saan doon ka paparusahan, magpasawalang hanggan. Pero ayaw ng Diyos, kaya pinadala niya sa earth si Jesus Christ. At ang sabi niya, ang sino mang sa kanya isasampalataya dyan sa earth na yan, siya ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Pero may batas, dadating ka dito na wala at aalis ka ulit dito na wala. Pero ang maganda sa Kristiyano, pag inalis ka ng Diyos dito sa lupa, ilalagay ka niya sa mas magandang kalalagayan at yun yung kanyang lugar. Ano sabi ng Bible? Huwag paglumihanan ng inyong puso, magsasampalataya kayo sa akin, sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. So, iba po ang daigdig letter of ng isang Kristiyano. At kung ikaw ay mas-save sa daigdig na ito, mayroong expectation din ang Diyos sa buhay mo. Ano-ano po ito? Mga kapatid, tandaan niyo po, dahil binasak po at sinira ng kasalanan at ng kaaway na demonyo ang daigdig na ito, ang tao po na wala kay Kristo, magtataka ho kayo, iniiba po ang priority ng tao. Are you listening? Yung kauna-unang utos ng Diyos, anong unang utos? Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pinaltan yun ng demonyo. Inalis yun. Igalang mo ang araw ng Sabat upang ipangili. Kinalimutan ng tao yun. Yan po yung unang pangalawang utos ng Diyos nang lalaki niya ang tao nang ilagay ka sa daigdig nito, pero sinira at pinago. Kaya ano po nangyari sa tao? Nagkawasak-wasak tayo. The world system of priority is what? What happened? Put other things ahead of God. Yan ang nangyari po sa daigdig ngayon. Lahat po ngayon binago, magtataka po kayo, lahat dapat nasa una ang Diyos, pero ang ginawa po ng tao, ilagay sa buntot ang Diyos. Putting ahead God. Ha? So, the world system of priority put other things ahead of God. Nilagay sa likuran ng Diyos. Lord, yan ka muna sa likod, may gagawin ako. Kaya minsan magtataka po kayo, mas maraming tao ngayon ang nasa sabungan. Mas maraming tao ngayon ang nasa Ersel. Mas maraming tao ngayon na naglalaba. Pero kukunti ang nasa simbahan. Mas maraming tao ang nagtatrabaho. Na samantala sabi ng Diyos, ang linggo ay hindi araw para sa iyo. Ito yung araw para sa akin. Pinalitan po ng tao. At makikita natin later on ang magiging resulta niyan sa tao. When God, or when world, or when people prioritize other things than God, ano po ang nangyayari mga kapatid? Kaya makita niyo po, paglinggo o ang tao, mas priority niya ang hobbies or sports. Kaya mas nakakalungkot na dapat ang Kristiyano iba na ang priority. Dapat paglinggo, kahit may basketball, hindi kayo sasama sa basketball. Bakit? Ibang galing. Ano ka na ng Diyos eh? May araw ng basketball. May oras ng anumang bagay. Pero ang sabi ng Diyos, ang oras ko ay akin niya. Mas inuna na po ang ambition, success, and positions, love life, and other recognitions rather than that. So that is the world system of priority. Katuwiran nila lingguan ang paingdin. Katuwiran nila kailangan kong mabuhay
system. Ano po nangyayari? Dito papasok yung God, you get what you want, but you lose what you have. Ano yan? Marami pong tao, magkakapera, pero ano po ang resulta? Nasisira ang pamilya. Maraming tao, nasupusit ang mga anak para lamang sila'y makapag-aral kahit ito'y ginagawang pangkaraniwang araw at ang gabi ay ginagawang araw para makapagtrabaho, para daw magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga anak. Suktulan walang panahon sa Diyos. What happened? Yung pinapangarap ng magandang kinabukasan ng mga anak. Ano resulta? Hindi magandang kinabukasan. See? Nakikita po natin ang resulta. Bakit? Inihuli ang Diyos. Okay? So what happened? So it is important to notice the concept that we don't own anything of this world and that God just let us use this all provided by God. Hindi natin pag-aari ang lahat ng bagay o ang anong bagay na meron tayo dito. Amen. Wala kang pag-aari kahit ako. Sabi ng Bible, your source is mine, your life is mine, the gold is mine, everything here on earth is control and property of God. Amen. Inilagay ka lang dito at ako. Yun ang nakakalimutan natin. Yung nakakalimutan ng tao na tayo po ay mga manlalakbay lamang sa daigdig na ito. Hindi tayo magmamayari nito. Amen! Kaya magtataka kayo, mga magulang na walang inisip, kundi ipoprovide ko sa anak ko, ipoprovide ko sa anak ko, ipoprovide ko sa anak ko, at suntulang mawala na ng panahon sa Diyos ko, mawala na ng panahon sa Diyos ko, mawala na ng panahon sa Bible ko, sa pananalangin ko, sa pagsisimba ko, para sa anak ko. Pag namatay ka, yun din ang naisipan ng anak mo, para sa anak ko. Nangangamatay ang tao, nasira ang purpose, yan ang plano ng demonyo. Dahil Diyos po hindi mga agaw ng kagalakan. Sabi ng Bible, ibigay niya ang bagay sa mundo ito para i-enjoy. Nandiyan po pa kayo, amen? Buksan niyo po doon sa 1 Timothy chapter 6. Hindi po masamang yumaman. Mamaya, pag-aaral natin niya mabilisan. Hindi po masamang mangarap yumaman. Hindi po kasalanan ng yumaman. Alam mo, masamang yumaman. Hindi po. 17, tingnan nyo. 6:17. Ano ang masama? Charge them that are in reach of this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches. Why? But in the living God. Bakit? Who? What? Are you with me? Who given us richly all things to what? To enjoy. Ano yung richly? Kaya kapag mali po ang pananaw ng tao, ang pera, pinag-umulan ng kalangkutan. Hindi enjoyment. Saan? Verse 10. Tingnan nyo. Verse 10. For the love of money. So, ang problema po hindi pera. Ang problema hindi yumaman. Pangarap ka ng Diyos na mangarap na Diyos mayayaman eh. Amen? Pero may tama. Kaya sabi ng Diyos, andito ang napakalaking Diyos, hawak niya yung earth, inilagay ka dito sa earth, at sabi ng Biblia, anak, tatandaan mo, akin lahat ang pag-aaral na dyan sa lupa na yan, bago kita ilagay, at inilagay kita dyan, pag-aaral din kita. Ngayon, papayagan kitang mag-isip, magpasya, magplano sa iyong sarili, pero huwag mong kakakalimutan, ikaw ay mga katiwala ko lang dyan. Ilalagay lang kita dyan, at pagkatapos, pagdating mo ng 70, 80, 40, 30, aalisin na kita dyan. Pag hindi ka pa naging maayos at hindi maayos ang buhay mo, mapapaaga pa lalo. See? Yan po yung dating natin. Kaya hindi natin pwedeng magpagmalaki yung buhay natin. Isang ginagamit lang yung patayan, ginagamit lang yung sakit,
nagkasakit. Masakit maintindihan, pero itinakda sa tao eh. Wala ka nang namatay na walang dahilan. Pastor, kumain, natulog, walang tawag. Bangungon, walang dahilan, nabangungon. Pastor, kain ng matataba. Ayun, ano nangyari? Kumain ng putok, batok, patay. Hindi naman dahilan. Sabi niya, siguro, hindi na kumain. Kapatid, tatandaan mo, kumain ka kay hindi, mamamatay. Mauna ka lang. Kaya may nagtanong sa akin, Pastor, meron bang taong namamatay na nang hindi pa kalooban ng Diyos? Meron. Gawin mo lahat ng kalooban mo rito, sabi ng Panginoon, hindi kumontrolin ang daigdig nito para lang sa iyo, para umaba buhay mo. Inilagay kita dyan, bahala ka magpasya kung anong pinanin mo sa mga anihin. Naintindihan mo ba, Eman? So, kaya dapat natin unawain ito. Dapat natin maintindihan. Kaya lang, dapat po natin maunawaan na tayo po ay hindi natin pag-aari ang anumang meron tayo. Correct ko yan. Bahay ko yan. Hindi. Sa Diyos yan. Tingnan mo, pag namatay ka, pakitali nyo nga sa, pakipaks nyo nga yung aking Innova, sa yung aking red, para pagkalis ko dito, dadalhin ko. Hindi pwede. Shipping. Amen? Pakibalot nga ulit sa box yung aking bagong laptop. Wala. Sabi ng bayan mo, dumating na ito, hubad. Pinaganda lang, nung lumabas ka. Sa daigdig na ito, nilagyan ka ng magandang casket. Pero hubad din, wala rin. Yun lang ang daigdig natin dito. Kaya kung pwede natin gawin habang tayo nandito. Hey, Lord, ikaw pala ang may control ng lahat ng bagay. Isang araw pala alisin mo muli ako sa daigdig na ito. At hindi nakakalimutan sa anong bagay na gagawin ko. Kasi malay mo, maging gracious ka pa sa akin at dagdagan mo pa kahit sa isang buhay. Yan po ang sabi ni David. Nung mamatay yung kanyang anak, siya'y nag-mourn. At sabi ni Lord, kung pwede, ikaw ay Diyos na makapangyarihan, baka nang pwede buhay, muli ang anak ko. Ay nung makita po na David na talagang wala na, sabi ng Diyos, mapatay ko yan. Ay bigla po naligo si David. Sabi ng mga tawa niya, ano nangyari kay King David? Nung mamatay tapos isa ka nag-peace, dapat nag-mourn, baliktad. Sabi ni David, hey, alin kayo? Noong yan ay nagiling na lupa, nagnanalangin ako sa Diyos na baka pwedeng buhay na. Ngayon patay na, wala na akong magagawa. Ako isa'y pupunta roon at isang araw magkikita kami ng anak ko doon. Ganun po yung realidad, mga kapatid. Kaya kung pag sinunod natin yung world system of prosperity and priority, it's become empty. Ulitin ko po, number one, the world system of priority and prosperity is putting other ahead of God. Putting other things ahead of God. Baliktad. Huli ka muna, Diyos, ha? Lord, pasensya ka, ha? Mayroon akong natakbo eh. Yan ang tao. Baliktad dapat eh. Una natin ang Diyos sapagkat siya ang may control ng daigdig na ito. Pangalawa, if you, brothers and sisters, pattern the world system of priority and prosperity, it's become empty. Why? Because sooner or later, we will see the result of our life. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Pag inuna natin yung sistema ng mundo sa priority and prosperity ninyo, inuuna natin ang pera at inuuna natin ang lahat ng bagay sa sarili natin. Muli ang Diyos, ano nangyayari? Kaya nyo, kahit Kristiyano, may kausap akong Kristiyano, sabi sa kanila, alam mo kapatid, tayo nagpipray na pagpalayan ka ng Diyos. Pero pag pinagpala ka ng Diyos, huwag mong pabayaan siya, nanatili ka pa rin, suporta ka pa rin sa church natin. Huwag ka magbabago. Kasi ang tendency natin, pag tayo kumanda buhay, nagbabago, yung malaki ulo eh. Para pag mas makapangyarihan ka na, para pag nakalimutan mo may pastor at church na nanalangin sa iyo. Para pag nakalimutan mo na ang Diyos ay parang ilalis na yun yung kamay sa daigdig na ito. Ano isang araw, ayaw makinig. Nung una, paiyak-iyak ka pastor, sabi ko lang,
at gagawin ko. Paiyak-iyak pa, papray-pray pa, abay umahapon ka na. At siya na yung asawa, mga kapatid, iyak-iyak sa pastor, ipag-pray mo, suntok daw sa buwan, madala ko ang aking asawa at mga anak ko. Pray, sige, pray tayo. Aba, nag-pray kami, nadala. Ano yung mga kapatid, ako na pang kinalaban ng pastor na to. Sabi ko, ito tandaan mo, lagay mo sa email. Tanda mo ito, Brad, you get what you want, what you lose, what you have. Darating mo pa noon, magpapampay mo sa pamilya mo. Tingnan mo, may pera ka, pero sisirain niya ng buhay mo sapagkat malayo ka kay Kristo. So ngayon, siraan mo na. Tanungin kita, ano mo ang pera? Na yung pera yan ang dahilan, sabi mo, para mabuo ang pamilya mo. Na samantalang yung pera, gusto mo yan na naging dahilan para magkawag ang kapatay. Pipili. Yan ang pamamaraan ng mundo. Tanungin nyo, sa labas. Interviewin niyo si Oprah, interviewin niyo si Henry C. Interviewin niyo yung mga tao na yan. Sira po kayo yan. Later or sooner, we will see people, even Christian, heading to a family problem, divorce, spoiled children, at kung ano-ano pa. Kasi sa pag nagka-pera dati, tingnan niyo pag wala kayong pera, nakikita ko ba kayo, Iman? Kung wala kayong pera, mga anak ninyo, inuutosan ninyo, anak, luto, o ikaw mag-dinis, o ikaw mag-brush ng CR. Nung magkapera, tatlo na katulong. Ikaw ay nabandera, ikaw ay hardinera, at ikaw ay katulong. Yung mga anak, anong gagawin? Darating na doon, hugs dito, hugs doon, hindi marunong maglaban ng, ano nangyari? Buhay, ako na. Dahil sa pera. Amen na? Amen. Kasi nakakasira yun eh. Kaya lalaki na, ha? Hindi marunong maglaban ng ano yun eh. Pag muluto lang ng kanin, hindi marunong. Bibig ka ang labas. Sunod sa ibabaw, sunod sa ilalim. Bibig ka eh. Alam kayo ba, marunong kayong maglagay ng tubig sa bigas? Kaya niyo po bang magluto na hindi na kailangan pang tingnan kung sobra o kundi ang tubig? Dapat alam niyo, daliri lang, alam niyo na kung paano yan. Oh. Basta paano yun? Yan siya sabi ko sa inyo eh. Paglagay niyo pa lang ng daliri niyo sa bigas, dapat alam niyo na kung ano ang tubig nung gano'ng kataas. Oh. Nakakasira. Minsan kaya di ba naging spoiled brat? Hindi na po ito eh. Oh. Ay, mahal na mahal ko kasi ang anak ko, kaya hindi ko sinisira ang mga daliri. Hey! Binabalik ko sa daliri niya, basta marunong. Ayaw kong masira ang mga kuko niya, mga kukong ang ilan. Ano yung kuko niya isang araw, ikakalmon sa mukha mo. Amen! So the world system of priority and prosperity is what? Empty without God. Kanina nga, inuupo ko kanina umaga, Christmas without Christ is nothing. Hindi ko kaya ispilingin ang Christmas na walang Christ. Christmas lang yan. Yung iba pinalitan, Christmas. Yung iba, Xmas. Katama sila, Xmas. Wala na po si Christ sa Christmas. Christ without Christmas is empty. Amen. Mga kapatid, leading to some family problems, spoiled brats na mga anak, etc. Ano po nangyayari? Kaya minsan nakakalungkot, yung mga nangyayari sa unbeliever, nangyayari sa believer. Kasi yung believer, matigas sa ulo. Kasi suppose hindi ang believer, pinagpapala kayo ng Diyos eh. Iba ang buhay yung dapat eh, Amen? Kasi may word of God kayo, may church of God kayo, meron may spirit of God, iba yung native nyo. Pero anong problema? Yung kagaya na tinuro ko sa inyo ng isang araw, kahit anong turo mo sa tao ayaw katuro, hindi yan matututo. At kahit anong katotohanan ang sabihin mo dyan, pag ayaw niya ng katotohanan, hindi matututo yan. Bala ka. Tatanda ko ito, hawak pa rin ng Diyos ang kamay niya sa buhay ko. Mananatili
mananagod ka isang araw at manghihinangan ka sa isang buhay na iyang buhay. God's prescription, mga kapatid, for priority in prosperity is what? Pag tinamak natin, it will enjoy, it will satisfy. Ultimo si Benjamin Franklin, ito po ang sabi niya, money will not give you happiness, but money gives you more wants. Ngayon lang. Because money will not satisfy you. Ano po ba ang prescription ng Panginoon? Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Madaling maaga po ang simula. Ngayon po simula natin maaga service natin. Amen? Para hindi mahilig. Hindi kayo nagpapay-pay. Maya-maya, pay-pay-pay. Ngayon na. Ay, alas 11 na po talaga tayo mag-umpisa. Di ba nagreklamo, puyat kami pastor, pambira ka ng pangkuya, di ka lang may simpa kinabukasan eh. Eh bakit naman kayo pag may pasok, kahit pen kayo, napasok kayo eh. Yung isa, ma-open na kayo, eh wala akong nalod, hindi naman kayo mahiligwis lahat. Di na ba open kayo, wala lang ang Diyos. And rather to glorify God, rather than to glorify you, and to please you. Amen? Kasi kahit mahalaga ka, at napakahalaga mo, at mahal ka ng Panginoon, pero hindi ka patuturo, ay kaya kang palitan ng Diyos na masigil at tupis. Bakit ako na pastor? Okay? Ecclesiastes 5, chapter 10. He that loveth silver shall not satisfy with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. Ma-observan niyo po, the more na tumadami pera ninyo, magtataka kayo, the more na kayo lalong naghahanap ng mas marami. Na-observan niyo ba? The more na lumalaki sweldo ninyo, the more na sinasabi niyo, kulang. Kailan sumubra? Kasabi nga sa inyo si Imelda Marcos, may musina ng sapatos, pero lagi pang nasa sapatusan. Tama? Hindi kayo, nakalagay sa Bible yan eh. Siyang mahal niya ang pera, hindi siya masasatisfy niya. Sapagkat ang lagi nating hanap, hanapin lagi natin yan. Ano po ang pamaraan? Ang tanong nga natin, masama bang yumaman? Hindi po. Eh ano po ang tama? Ano ang mali? 1 Timothy 6:10, yung binasa natin kanina. Dito po, may babanata tayo dito. Ako nagkamali dito. Sabi ng Bible, ang mali is not money, kundi loving of money. Alam mo po ba? Ito po, ngayon ko lang na-discover ito. Kayo mga open, nakikinig po ba kayo? Alam mo po ba, na yung parang ang term po dito, ang nabasa ko ay quick, rich skin. Nakikinig po kayo. Quick, rich skin. Ito yung mga multi-level isipin. Hindi ko sa mga yumaman, ha? Nakikinig kayo. Lahat po ng multi-level na pasubok ko, sabihin ko. Ikubitis, Walin, Tupperware, First Quadrant, Gold Quest, lahat. Sabihin nyo. Yang palang quick, rich skin is sin. Bakit? Sabi po ng Biblia, siya nagmamadaling yumaman, tingnan nyo, Proverbs 28:22. Ngayon ko lang po ito nabasa eh. Kaya ko natrap din dito eh. Maubos din ng pera ko ito eh. Alam niyo po, mas maganda ng yumaman sa pagsisikap ninyo at unti-unti. Pastor, bakit sinabi ng Diyos na mali? Kasi po, pag mabilis yumaman ka at galing sa pula-pula, ang resulta pala niyan, alam na Diyos, tingnan nyo. He that hasted what? To be rich had an evil eye. Nagkakaroon ka ng maling kaisipan. Pero bibigay ka lang ng 1,000, maya-maya may check ka na agad. Nasaan na yung yumaman? Sino lang yung yumaman?
Yung first quadrant na yan, ilan po ang naghirap dyan, ilan ang imaman? Ang imaman lang dyan, yung mga top-notcher po, mga recruiter. Pero mas marami po at ultimo magbabalot ay nawalan ng 1,000 na dahil dyan. Kaya wala makita. And consider it not that the poverty shall come upon you. Yung mga quick, rich scheme. Magsikap na lang po kayo, mag-ipon na lang kayo. Say man! Alis na yun? Eh, paano pastor yung mga binibili natin gamot na may mga multi-level? Ako, bumibili na lang ako ng gamot, hindi lang ako mapasok sa multi-level. Pinasok po ako ni Marshall sa Husana. Ano, Husana na yun? Ano ba, parehas din? Husana o bahala na sabi ko, Pastor, mayroon kang tubong dito, mayroon kang ganito. Sabi ko, mas gusto ko na yung pagpapala ng Diyos sapagkat nadadayver lang ang utak ko. Alis din? So, dapat natin itong makita. Tempted to be rich quickly. Ayan. Mali. Isa ka po, tingnan nyo. Yung pong tinatawag natin hoarding. Hoarding. 1 Timothy 6:17 to 18. Kristo, matatapos na po ako. Medyo pasensya na kayo kung dinamit ko. At ginagapang po talaga dahil ako yung speaking engagement pamilya. Tama ba yun doon? Ano naman tayo? Tapos na yun pa na. Tatapusin mo na. 1 Timothy 6:17 to 18. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded or trust in a certain riches. The word trust in a certain riches, andyan po pala yung salitang hoarding. Naalala niyo bakit po nagmahal ang bawang at saka ang luya? Samantalang ang dami pala ng supply natin yan. Nagtataka po kayo, bumaba ng lahat ng pamasahe sa jeep, hindi bumaba ang presyo ng bigas. Alam niyo po ang dahilan? Hoarding. Ano po ba ang hoarding? Iniipit po nila ang stock. Bakit? Pag iniipit nila yung stock o supply, nagmamahal po dahil yung po tinatag-aral po kami yan, ang second po ay tinatawag na law of needs and demand. Supply and demand. Pag marami ang pangailangan, tingnan nyo, bakit pag may mga special occasion nagmamahal ang bulaklak? Kasi maraming nangangailangan. Pero subukan nyo mamili nang walang problema, yung walang anong bulaklak, mabibili nyo ng pagkakamura. Anong ginagawa ng tao? Bakit kumahal ang luya? Bakit kumahal ang bawang? Hoarding. Inipit nila para tumaas ang presyo. At pag tumaas na ang presyo, ano mangyayari? Sa kanila ilalabas sa market, ang taas na ng kanilang. Nagtataka kayo, bakit ang langis? Pinuhoarding lang na yan. Darating po, pwede siya tataas na naman yan. Bakit? Wala nang kontrol ng mga government official. Bakit? Magkakandidatuhan eh. Yung pong ipamimigay nila sa kandidato na milyon-milyon pera, yan naman nila kukunin. Sino pinahirapan? Yung mayaman ng ilan, naghihirap ang 10 million o 100 million na mga Pilipino. Hoarding. Nagtataka kayo, bakit pag Christmas masaya ang spirito? Kasi walang hoarding, puro giving. Akala niyo? Kaya masaya. Magtata kayo kung sino tatawag sa inyo, 50% discount. Punta kayo sa pira ng ukay na 70% discount. Punta kayo sa mga pagkain, puro discount. Walang hoarding. Ano nasa isip? Christmas giving. Kung sa buong isang taon, lahat ay mag-iisip ng giving. Wala pong malungkot eh, puro ang espiritu sa yan. Kaya sa church, kapag ang marami na hoarding, kadamot, tikoy, malungkot ang church. Sa bahay, kahit kayo lahat ay nagtatrabaho, pati anak nyo, at lahat matatamot, tingnan nyo, away-away. Pero kung yan ay maglagay ng pagkain, sige lang. Pero subukan ninyo yung mga tao malagamot, kung yung tsokolate, ilalagay sa bulsa, ilalagay sa kama,
Mausap mo, may langgam ka sa ilalim. Ba't dami ka langgam dito? Chocolate. Eh, kung pinakain ka, hindi lang naman nakinaba. Damo! Mga kapatid, ang paraan ng Diyos sa priority, prosperity ay basic. Unahin natin siya sa lahat ng bagay. Amen? Again, dito mo kung magwawakas. Again, this is a big, big God. Hawak niya yung Earth. Hawak niya yung Venus, yung Mars, yung mga planets. At ito ngayon, may special, ano siya? Doon sa Earth. Hawak-hawak niya ito sa kanyang kamay. Inilagay ka rito. Ayan, hindi ka bata, papatanda ka, papatanda ka, papatanda ka. Inilagay ka lang dito. Hindi mo property ang anak mo, hindi mo property ang bahay mo, hindi mo property ang lote mo. Lahat yan ay galing sa Diyos. Magtataka ka. Papel lang ang hawak mo, pero hawak yan ng Diyos lahat. Isang araw, paglagay niya sa iyo dito, isang araw, aalisin ka niya ulit. At ang last verse natin, pinasa yung araw na natin, text ano sabi ng Bible. Kaya paalalahanan po tayo lahat. 1 Timothy 6:7 I close. Ano sabi ng Bible? For we brought nothing into this world, and it is certain that we carry nothing out. Ano ngayon ang ating gagawin sa dating dito? Nasabi ng Bible, magsikap ka, magpayagan ka, pero magtapat ka sa Panginoon. Kayo ang buhay dito. Bakit? Minsan lang ang buhay dito. Pag inalis ka na rito, lock ka na rito, dedo ka na, patay ka na. Isang maliit na lang na lote ang paglalagyan mo, taon-taon ka na lang maalaala. Lalagyan mo pa sa tuktok, RIP, rest in peace, pero hanggang ngayon wala kang kapayapaan. Sapagkat ang akala nila, pag-alagala ka pa, kaya pinapapray ka. Siyaman, sampuan, kwartahan, taon-taon, ang ngayon, nakalagay lang RIP, pero walang kapayapaan. Kapatid, ang pinakamagandang gawin natin dito, tanggapin natin na may namamatay, may nabubuhay. Salamat sa Diyos. Pasalamat na kayong umaga hanggang ngayon buhay ka pa. At habang nabubuhay ka, magtyaga ka, magsikap ka, pagbutihin mo yung buhay mo, pero kung kakalimutan ng Diyos, sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay, pinagagamit lang sa iyo ang lahat ng meron sa dating nito. Unahin natin ang Diyos, mahalin natin ang Diyos, sapagkat siya lamang ang may hawak ng lahat. Gaano man kayo mabisi, gaano man karami at higpit ang schedule ninyo, huwag niyong kalilimutan, unahin natin ang Diyos, sapagkat pahiram lang ang lahat ng bagay sa dating nito. Kahit ka lahat ito ngayon, kahit kayo na namin Diyos, salamat po sa mga umaga na binigay sa amin. Salamat po sa lahat, ipapalayo ng mga salita namin yan. Ito'y paalala sa amin na kami inyong mga anak ay matuto at tumago sa pananampalataya. Maraming salamat po sa oras nito. At ito namin katambili ng lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Natili po tayo at tayo.